Suportado ng ilang senador ang mungkahi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-adjust muna ang excise tax para sa langis dahil sa posibleng pagtaas ng presyo nito dulot ng tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Luisa Erisco. Handang pag-aralan ng Senado ang pagbibigay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng emergency powers para i-adjust ang excise tax sakaling umakyat sa $80 per barrel ang presyo ng langis dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, kung makakatulong sa mga Pilipino, handa siyang sang-ayunan ito. Pag-uusapan muna namin. Pag-uusapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Pero suhestyon ni Soto, kung sakaling bilyon-bilyon ang mawawala sa gobyerno dahil sa excise tax, pwede rin namang gamitin muna ang reserve na langis ng Pilipinas. Meron pa yatang mga 2 or 3 months na reserve tayo. So ayon sa Pangulo, kung gano'n yung statement niya, ibig sabihin yan, kung hindi, ito naman baka naman hindi tumagal. So we might be worried about something that we should not be worried about at this point. So in the meantime, pag-aralan namin. Pinasisilip naman ni Soto ang posibleng pananamantala sa paggalaw ng presyo ng langis. Dapat kasi hindi raw agad na nagtataas ang presyo ngayon dahil may reserve pa naman ng Pilipinas. Kailangan kasitahin yun. Kailangan kasitahin ng gobyerno. Hindi po pwede gano'n. May reserve pa naman tayo. Bakit biglang sasamantalahin naman nila? Huwag naman sanang manamantalahin mga ibang negosyante. Kahit si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mas mabuti rin daw pag-aralan muna ang nais ng Pangulo na emergency powers. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, kung ang pagbabasihan ay 1 taong pagsuspindi sa excise tax, tinatayang nasa 300 billion pesos ang mawawala sa gobyerno. Ang problema lang with excise tax is malaking mawawala sa kaban ng gobyerno. At mayroon ding anggulo na hindi siya equitable. Ballpark ko lang natatandaan ko last time na kasi maraming beses ito napapag-usapan. It's around 300 billion ang mawawala. So it's a substantial amount na mawawala. Suhestyon niya, mas mabuti na fuel subsidy muna ang unahin na ibigay ng gobyerno lalo na sa mga tsuper. Maaari naman umano itong kunin mula sa contingency fund ng Pangulo na nasa 3 billion pesos na hindi na kailangang intayin na umabot pa sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Ang immediate na nakikita kong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo. At least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. Ang Pantawid Pasada, kasi ang problema sa atin, hindi pa tayo nagtataas ng pasada, ng pamasahe. So, maiipit talaga yung drivers. So, I think immediately what we can do is to support the PUV drivers. Kapag naman pumalo na sa $80 ang presyo, pwede na rin daw gamitin ang Pantawid Pasada program para sa subsidiya na may 2 billion pesos. At posible pa rin naman daw ikonsidera ni Gatchalian ang emergency powers, ngunit kailangan pa rin itong pag-aralan. Si Senator Erwin Tulfo naman nakasuporta sa Pangulo dahil nakikita niyang malaki ang maitutulong nito sa mga Pilipino. Lalo na at pag tumaas ang krudo, may banta rin sa presyo ng bilihin at iba pa. My colleagues will support this kasi po makakatulong po sa mga kababayan natin kasi para hindi masyado mabigatan yung ating mga kababayan. Excise tax, kailangan natin ng pondo. Isipin na muna natin later yung pondo. Ang problema yung now, yung kinakaharap, yung very near future, within the next few days, few weeks, natataas, sisirit yung presyo ng produkto ng petrolyo. Paano makakaagapay yung kababayan natin dyan? Expect na tataas po yung mga pamasahe, mga pagkain. Mas mabuti rin daw humanap na ng supply ng langis na posibleng magmula sa Indonesia at Malaysia kung talagang hindi makakakuha sa Middle East. I will be asking the Department of Energy, kasi isa po sila mga imbitahan namin. What options do we have? Are we only looking sa Middle East? Can we look at our neighbor, Malaysia and Indonesia? They also supply oil. At I believe, according to my sources, yung mga small players po natin sa oil, yung kanilang supply nanggagaling po sa Malaysia and sa Indonesia. Magkakaroon naman ng pagdinig sa Biyernes para pag-usapan ang iba pang pwedeng gawin ng pamahalaan para tulungan ang mga Pilipino lalo na sa Middle East.
Kahit naman si Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, full support raw sa suhestyon ng Pangulo. Kailangan ng agarang aksyon para hindi makaapekto sa presyo ng pagkain at kuryente ang sitwasyon ngayon. Nakasuporta rin sa Pangulo ang iba pang mula sa mayorya na sina Senator Bam Aquino, Senator JV Ejercito at Senator Kiko Pangilinan. Kahit si Senator Bongo na mula sa minorya, suportado rin ang Pangulo. Kung ano pong kailangan na gawin natin sa gobyerno para mapagaan po ang papasanin ng taong bayan. Bawat piso ay napakahalaga sa mga kababayan nating mahihirap. Kaya kami sa Senado, handa po akong sumuporta kung ano pong dapat naming gawin dito sa Senado. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.